Subukan mong ulitin ang sinabi mo. Mali ba ang sinabi ko? Ikaw ay maliit at marahas, at may dala ka pang pasanin. Makipag-date sa akin. Pwe, karapat-dapat ka ba? Ang anak ko ay hindi pasanin. Sasabihin ko sa iyo, kahit na hindi mo dala ang anak mo, hindi rin kita pakakasalan. Ikaw na marahas at maliit na tao. Kahit walang dot, ayaw ko pa rin sa iyo. May nahulog doon. Maliit na tao, nagpapanggap kang mabait. Gusto mong baguhin ko ang isip ko, panaginip lang iyan. Ako ang unang umayaw sa iyo. Pagkatapos kang lokohin ng matandang babae, huwag kang humingi ng tulong sa akin. Wala nang masisilayan. Umuwi na kayo. Binibini, salamat sa pagligtas mo sa akin. Sabihin mo, anong gusto mong gantimpala? Sabihin mo lang. Tita, hindi ako nagliligtas ng tao para sa kapalit. Pero, kung mayroon kang angkop na tao, pwede mo akong ipakilala. Sakto? Ang anak ko ay walang asawa. Iniligtas mo ako. Dapat kong tumanaw ng utang na loob. Ipapakilala ko ang anak ko sa iyo. Totoo ba? Oh. Magandang araw, Boss Lou. Boss Lou, ang grupo sa unang kalahati ng taon, ang kita sa ibang bansa ay lumampas sa inaasahang 1 bilyon. Jingshu, ma, may nangyari. Bilisan mo. Pupunta ako agad. Ihanda ang kotse. Sige. Xiao Xiao, ang anak ko ay bata at may kakayahan. Matangkad at gwapo. 1.89 metro ang taas. Maaasahan ang pagkatao. Pero ang taas ko ay 1.55 metro lamang. Hindi ba ito angkop? At saka, mayroon pa akong isa. Ma, Ang pakiramdam ng pang-aapi ng 1.89 metro, nakita ko na talaga. Xiao Xiao, ito ang anak ko, Lu Jingshu. Hindi kita niloloko, di ba? Aray. Ito ay talagang pinakakaibig-ibig na pagkakaiba ng taas. Jingshu, dalhin mo agad ang magiging manugang kong babae para magparehistro ng kasal. inay, huwag kang magbiro. Sabi mo may nangyari. Anong nangyari? Nagkaroon ako ng asthma attack kanina. Muntik na akong mamatay. Si Xiao Xiao ang sumaklolo sa akin. Dadalhin kita sa ospital agad para magpa-check up. Okay na ako ngayon, anak. Mabuti na ako. Huwag mong isiping makakatakas ka. Si Xiao Xiao ang nagligtas ng buhay ko. Dapat mo siyang pakasalan bilang pasasalamat. Ganyan ka ba magpalaki ng anak? Ayoko magpakasal. Naku, ikaw talaga. Tita, hindi naman yon malaking bagay. Sa kalagayan niya, hindi talaga kami bagay. Nakita mo na? Alam niya ang sarili niya. Alam niyang hindi siya karapat-dapat sa akin. Umalis na lang siya nang mahinahon. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ikaw ang hindi karapat-dapat kay Xiao Xiao. Ikaw ang umaangat sa kanya. Xiao Xiao, huwag mo siyang pansinin. Karapat-dapat siya. Sa iyo, huwag kang mag-alala. Huwag mong intindihin ang sinasabi niya. Ako ang bahala. Inay, Malapit na. Malapit ka nang magkaroon ng tatay. hoy, Miss Ning. Huwag mong isiping napipilitan ka dahil sa nanay ko. Kung ayaw mong magpakasal, Gusto kong magpakasal. ano? Ayos yan, Xiao Xiao. Huwag kang mag-alala. Ang dote, hindi kita pagkakaitan. Ayoko ng dote. Siya lang ang gusto ko. Ayaw ng pera. Ako lang ang gusto. Tama nga ang hinala ko. Gusto talaga niyang ipilit ang sarili sa akin.
Matagal na akong nagpa-blind date. Tapos sa huli, napangasawa ko ang isang lalaking kakilala ko lang. Dito ka nakatira? Oo. Magpadala ka ng ilang tao para tulungan siyang maglipat. Opo. Papa! Tatay! Ito ang anak ko. May anak ka? Hoy, Jingshu. Nanay, panloloko ito sa kasal. Pumunta ka agad sa civil registry at kanselahin ang pagpaparehistro ng kasal. Pasensya na. Gusto ko lang bigyan ng tahanan ng anak ko. Tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Ang tatay ng bata, hindi ka nito mapapahamak. Basta wag mo lang ipaghiwalay ang kasal. Kahit anong kondisyon ang hingin mo, papayag ako. Hindi pwede. Kailangang hiwalayan. Naku, hiwalay-hiwalay pa. Ang ganda nga na may anak. Isipin mo, sulit ang kasal mo. May asawa ka na, may anak ka pa. Ano pa bang problema mo? Hindi. Lele, tawagin mo ng Lola. Lola! Oh, Aray. Aray, ang bait mo talaga. Aruy, Jingshu, tingnan mo itong bata. Noong bata ka, magkamukha kayo. Tatay! Kakaiba. Bakit ba pag nakikita ko itong bata, parang may kumikirot sa puso ko? Dahil sa anak, kaya siya nagpakasal. Baka naman, nagkamali lang talaga ako sa kanya. Jingshu, gusto na gusto ko itong apo. Kailangan mong ipasok siya sa International Kindergarten. Si, Ginoong Lu, salamat. Pero hindi na kailangan. Ang mahal siguro doon. ito ang allowance mo. Hindi na. Nakahanap na ako ng trabaho. Ito ba'y paglalaro lang? Ikaw na ang bahala. May business trip ako sa 2 araw. Ma, uuna na ako. Oy. Xiao, itong anak ko, matigas ang bibig pero mabait ang puso. Magiging mabuti siya sa iyo. Kahit anong mangyari sa hinaharap sa akin. At kay Lu Jingshu, kahit papaano, si Lele ay mayroon ng matatag na tahanan. Presidente Lu, yung hinahanap ninyong tao, meron na. Huwag nang hanapin. Nagpakasal na ako. Ang mga nakaraan, tapos na. Opo, Presidente Lu. Oh, sige, may isa pa pala. Ang ginang ay nagtatrabaho na sa kumpanya natin. Pumasok pa sa Lu Corporation. Mukhang magaling siya. Alis na, sa opisina. Kaya mo yan. Harakay, Lele. Kailangan kong magtagumpay sa lungsod. Bulag ka ba? Bulag ka ba? Pasensya na. Pupunasan ko yan. Ay, umalis ka diyan. Baguhan. Ngayon, kahit sino na lang kinukuha bilang tagalinis, hindi na ba tinitingnan ng taas? Kumusta? Ako, si Ning Xiao. Hindi hadlang ang aking taas sa trabaho ko. Ang lakas ng loob mo. Si. Marumi yung salamin sa taas. Punasan mo. Ano, hindi mo maabot? Kung hindi mo maabot, huwag kang magyabang. Mandaya ka.
maliit man ako, matalino naman. Mas mabuti yon kaysa sa walang utak. Ano ibig mong sabihin? Sino ang walang utak? Ang iingay ninyo sa pampublikong lugar, nakakahiya. Nakikipagtalo pa sa isang tagalinis. Nakakahiya talaga. Director Joe, ito yung bagong tagalinis. Hindi sumusunod sa patakaran. Tumahimik ka. Malapit nang dumating ang sasakyan ni Jingshu. Lahat, magpakita kayo ng magandang asal. Jingshu, Tumahimik ka. Ang pangalan ni President Lu, pwede mo bang tawagin ng ganoon? Lu Jingshu. Ganoon din ang pangalan ng asawa ko. Ano ang sinabi mo? Si President Lu ang asawa mo? Nababaliw ka na ba? Tumingin ka nga sa sarili mo. Ano ba itsura mo? Oo nga. Isang ordinaryong tao lang siya. Paano siya naging presidente rito? Masyado ka nang nananaginip. Maglagay ka naman ng limitasyon. Tama? Si Director Joe namin, siya ang bagay kay President Lu? Hindi yung tulad mo, maliit, mahirap at jologs ang karapat-dapat sa kanya. Ano pang ginagawa mo diyan? Bumalik ka na sa silid ng mga tagalinis. Narinig mo ba? Bakit ka nandyan pa? Nakakaabala ka. Anak ng tipaklong. Maayos akong nagtatrabaho. Kayong dalawa ang nakakaabala. Maliit, malaki naman ang angal. Tumalon ka't sipain mo tuhod ko. Katulad mo, paano magtatrabaho ng maayos? Bakit mo ako sinisipaan? Tumayo ka. Mag-sorry ka kay Director Joe. Bitawan mo ako. Siya ang unang sumabit sa akin. Nakikipagtalo ka pa? Tingnan mo kung paano kita aayusin. Dumating na si President. Jingshu, nandito ka na. Pasensya na. Nadulas ako. Anong nangyari? Jingshu, wala yon, maliit na bagay lang. Baguhan lang kasi, hindi pa alam ang mga patakaran. Sinasabihan lang namin siya ng maayos. Oo nga, at saka sa itsura niya pa lang. Paano kaya siya nakapasok sa Lu Corporation? Ako mismo ang kumuha sa kanya. May problema ka ba? Siyempre wala. Bakit mo naman personal na kukunin ng isang tagalinis? Unang patakaran ng Lu Corporation, ang mga empleyado ay pamilya, walang mataas o mababa sa trabaho. Mukhang kayo yung hindi marunong sumunod, di ba? Boss Lu, hindi ko ibig sabihin yon. Bumati ka na kay Miss Ning. Paumanhin. Jingshu, maliit na bagay lang to. Huwag ka nang magalit. Naku, siya nga talaga. Ang napangasawa ko ay ang presidente ng Lu Corporation pala. Miss Ning, sumama ka sa akin sandali. Director Joe, huwag mo nang isipin yon. Tiyak si Boss Lu ay nakita na sobra na siya, kaya personal siyang haharapin. Ikaw ay isang mayamang dalaga? Tinalikuran mo ang negosyo ng pamilya para magtrabaho sa Lu Corporation. Hindi siya makakapantay sa'yo. Isang pipitsugin na hindi alam kung saan galing. Salamat. Uy, bitawan mo ako. Huwag kang kikilos. Ilukot mo ang laylayan ng pantalon mo. Wag na, ako na. Ang cute niya pala. Anong gagawin mo? Huwag kang kikilos. Kung malaman ng nanay ko na inapikas sa kumpanya ko, malamang pupunta agad siya rito at gigibain ang opisina ko.
Ikaw ba talaga? Ang presidente ng Lu Corporation? Parang hindi ba? Parang hindi ko lang inakalang ganito kakatapat. Huwag kang makulit. Inapi ka na. Hindi ka pa lumaban. Kanina, bakit ka nagkunwari na hindi mo ako kilala? Hindi ako sigurado sa nararamdaman mo, kaya hindi ko ipinahayag ang relasyon natin. Hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Ah, hindi. Huwag nang ipahayag. Pwede nang mag-secret marriage. Secret marriage? Ayokong maapektuhan ang trabaho. Dahil sa relasyon natin, marami ka nang natulong sa akin. Natulungan mo si Lele makakuha ng papeles, nakapasok sa eskwelahan. Huwag kang mag-alala, magtatrabaho ako ng mabuti para mabayaran kita. Hindi ako aasa sa relasyon natin para humingi ng espesyal na trato sa kumpanya. Sa isip niya, ang trabaho bilang tagalinis ay mas mahalaga pa pala kaysa maging Mrs. Lu. Mukhang independente at matatag siya, kontento sa kung anong meron, at wala siyang hinihingi sa akin. Baka naman ako yung nag-overthink. Huwag mong gagalawin ang paa mo nitong mga araw. Baka lumala ang sugat. Huy. Hubarin mo ang damit mo. Anong gusto mong gawin? Nasa opisina tayo. Anong iniisip mo? Gusto ko lang sanang hubarin mo ang iyong jacket at para tignan din kung may sugat ba ang iyong braso. Sabay natin itong ayusin. Ah, Kanina parang malditang kuting ka. Ngayon ang bait-bait mo na. Okay na. salamat ha. Oh, mauna na ako. Ang pakakasalan, ang maliit na to. Parang okay lang din. Papasukin mo ako! Umalis ka dyan! Hindi ka pwedeng pumasok. Hoy! Umusog ka! Umusog ka! Kuya Jingshu, ikakasal ka na? Kanino? Mag-asawa kami. Wala namang masama kung maglalagay lang ng gamot, di ba? Hindi naman siguro. Nakalimutan ko ang cellphone ko. Kuya Jingshu, ikakasal ka! Para lang bangain ako? No? O pinilit ka ng tita mo? Kuya Jingshu, alam ko, nasa puso mo pa rin ako. Hindi kita gusto. Kung sakaling sa hinaharap, may mamahalin ako, asawa ko lang iyon. Kung lalampas ka pa sa hangganan, huwag mong sisihin kung magiging bastos ako. Lumabas ka. Hoy, hindi ka pa pala umalis? Bakit hindi ka tinanggal ni Boss Lu? Niyakap ka lang ni Boss Lu. Nagwala na ang puso mo. Alam mo ba kung ano ang relasyon ni Director Zhou at ni Boss Lu? Magkasintahan mula pagkabata. Ikaw na isang tagalinis. Nangangarap pang makipag-agawan kay Director Zhou. Magpakabait ka na lang. Itlog na pula. Gustong umakyat sa puno. Baka ka malaglag at mamatay. Ang gusto pala niya, si Zhou Ruoi. Hindi ba't matagal ko nang alam yon? Para lang magbayad ng utang na loob kaya niya ako pinakasalan? Marami na akong nakuha. Huwag nang maghangad. Mga bagay na hindi naman sa iyo. Hindi na kailangan. Mawawala yan pagkatapos magpahinga ng isang gabi. Ako na.
Nanay mo, masama ba ang pakiramdam niya? Nanay, bukas, pupunta ka pa ba doon kung saan may masasamang tao? Sa trabaho? Sasamahan kita, sasamahan kita. Anak, pupunta ang nanay sa trabaho. Lele, gusto mo bang protektahan si nanay? Ang card na ito, makakapasok sa karamihan ng lugar, sa kumpanya. Ang walkie-talkie na ito, pindutin mo lang ang pulang buton, makikita mo na si tatay. Bukas, samahan mo si nanay, papunta sa kumpanya. Pero, dapat mong sundin si nanay. Sige. Pinky promise. Pinky, promise. Sumpaan. Xiao. Kakakasal pa lang. Nagpunta na agad sa business trip ang batang ito, ni hindi man lang naipagdiwang ang kasal. Xiao. Bibigyan kita ng ilang alahas, anak, bilang kompensasyon. Ang dami. Kung mga bato man ito, aabutin ng ilang araw bago makolekta. 3 milyon lang ang brosang ito. Ito ay dinisenyo para sa isang prinsesa ng Europe. Ang dami. Kung mga bato yan, ilang araw mo papupulutin. 3 milyon lang ang bros na ito. Para sa isang European Royal Princess, pa naman ito dinisenyo. Sakto lang para sa manugang kong babae. Ayos itong worth 64 million. Maganda. Sayang, hindi madaling isama sa outfit. Pwede na rin to pang pambahay, panglaruan. Diyos ko, mga alahas dito, kahit ilang buhay akong magtrabaho, hindi ko mabibili. Tumatanda na kasi si nanay. Iba na ang gusto ng mga batang babae ngayon. Halika, Xiao. Ikaw na mamili. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Maganda itong pulseras. Baka sakali, kumuha na lang tayo ng mumurahin para mapasaya si inay. Magaling ang mata mo, Xiao. Itong pulseras, galing ito sa auction ni Jingshu, nabili niya. 1 bilyon lang naman ang nagastos. Pero yung disenyo, bagay talaga sa mga batang babae. Binili ko ito, kahit 1 bilyon lang ang nagastos. Pero ang disenyo nito, bagay na bagay talaga sa isang dalagita. Talagang bagay kay Xiao. Isang pulseras lang ito. 1 bilyon pala. Medyo kulang nga. Xiao, pumili ka pa ng iba. Para mapagpalit-palit mo. Hindi pwede. Napakamahal ng mga ito. Hindi naman mahal. Para lang kay Jingshu, ilang araw lang ng overtime. Halika, ako na ang bahala. Ito na ang pulseras, para sa'yo. Hindi talaga. Hindi ko talaga pwedeng tanggapin. Napakamahal. Ay nako, Ang mga alahas, binibili para isuot ng tao. Kapag ako ang nagbigay ng regalo, walang dahilan para tanggihan. Ang ganda. ang ganda. Totoo ba? Totoo. Kung gusto mo, lahat ng alahas dito ay sa'yo na. Talaga? Kung gusto mo, lahat ng alahas dito ay para sa iyo. Maaga na. Sa kusina, may sinabawan akong espesyal para sa inyo. Xiao, kainin mo na habang mainit. Matulog ka pagkatapos. Salamat, ma. Hey, anak. Napakaswerte mo sa asawa mo. May anghel ka pang anak. Ingatan mo silang mabuti. Ma, naiintindihan ko. Hindi kita bibiguin. Ay, ma. Ay naku, good night. Ay, Ako na ang bahala kay Lele. Matulog na kayo ng maaga. Daddy, hawakan mo ang kamay ni Mommy.
Bakit ang init naman dito? Grabe ang init. Pupunta ako sa study room para magtrabaho? Matulog ka ng maaga. Magandang gabi. Si Lele ay aalagaan ni nanay. Matulog kayo ng maaga ha. Si nanay talaga. Hindi mo maiiwasan. Bakit ka nandito? Nakalok na ang pinto ni nanay. Hindi na tayo makakalabas. Saan ka pupunta? Bakit ikaw rin? Ang dami mong pawis. Ang sabaw ngayong gabi. May problema. Bakit ang dami mo ring pawis? Yung sabaw ngayong gabi, may problema. Huwag kang mag-alala. Nagpakasal tayo ng masyadong mabilis. Kung ayaw mo, wala akong gagawin sa'yo. Ako! Hindi yun ang ibig kong sabihin. Maliligo muna ako. Kung mag-asawa na tayo, dapat nating gampanan ang tungkulin bilang mag-asawa. Masama sa katawan. Ang pigilin mo yan. Ayos lang. Pagkatapos na ng epekto ng gamot, ayos na yon. Teka, kung ayaw mo, tingnan ko kung mayroon pang ibang paraan. Wait, anong ginagawa mo? Ang yabang mo naman, ang taas-taas mo, tinutulungan kita. Sa totoo lang, gusto ko. Natatakot lang ako na baka ayaw mo. Ning Xiao, sigurado ka na ba talaga? Natatakot lang ako na ayaw mo. Ning Xiao, naiisip mo ba talaga ito? Si Liu Jingshu ay gusto ni Zhou Ruoyi. Kagabi? Paano ako nagkaganito? Hindi. Tumutulong lang ako. Oh, tumutulong lang talaga ako. Kuya Jingshu, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para magpasalamat kay Boss Lu. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumunta rito? Kung makakapasok dito ang isang taong tulad mong masama ang ugali, bakit ako hindi? And Ikaw! Tama si Xiao Xiao. Bakit ka nandito? Tita, look. Kahapon, nagkaroon ako ng kaunting hindi pagkakaunawaan kay Kuya Jingshu. Ruoyi, may asawa na ang anak kong si Jingshu. Huwag ka nang bumalik sa bahay namin sa susunod. Baka magkamali ng akala ang manugang ko. Tita, alam kong ayaw mo. Na, pakasalan ko si Jingshu. Tinatanggap ko yun. Pero hindi mo pwedeng dahil ayaw mo sa akin. Ay paglolokohin mo ako na. May asawa na si Kuya Jingshu. Joe Ruoy, ang ugali mong yan na akala mo lagi kang tama. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago. May asawa na ang anak ko. At masayang masaya siya. Huwag mo nang pakialaman. Tita. May asawa man o wala si Jingshu, sa akin pa rin siya. Ning Xiao. Ang swerte naman. Nagtatrabaho ka rin pala sa Lu Corporation. Noong umuwi ako, naisip-isip ko. Ning Xiao. Nagkataon pa. Nagtatrabaho ka rin sa Lushi? Pag uwi ko, nag-isip-isip ako. Ayaw kong magpakasal. Gusto kitang libangin. huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kukunin ko ang basahan para punasan ang bibig mo. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan ko. Nagpapanggap kang dalisay at matapang na babae.
May galit ka kay Ning Xiao? Director Zhao, kayo. Kilala mo siya? Hindi mo siya gusto. Mag-isip ng paraan. Paalisin siya sa Lushi. Huwag kang mag-alala. Sinisiguro kong siya ay hindi na mananatili sa Lushi. Ning Xiao, sinungaling ka. Hoy, noong nag-date tayo, sinabi mo sa akin hindi pa nakakaranas ng pag-ibig. Niloko mo ako at gumastos ako ng libo-libo para sa iyo. Ano ba ang sinasabi mo? Oy, noong nagkita tayo para mag-date, sinabi mo sa akin, hindi ka pa raw nakapag-boyfriend. Niloko mo ako, ginastusan kita ng ilang 10,000. Anong pinagsasabi mo? Nagtanong-tanong na ako. Nang 6 anyos ka, pumunta ka sa lungsod para magtrabaho. Di nagtagal, bumalik ka sa probinsya na malaki na ang tiyan. Nagkaanak ka ng hindi kasal. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung sino ang ama ng batang iyon. Ako, pwede mong murahin. Pero ang anak ko, bawal. At wala akong nagastos na kahit piso mula sa iyo. Sinampal mo ako? Unano ka? Sinampal mo pa ako? Ano naman kung maliit? Maliit man, kaya kitang sampalin. Kung murahin mo ulit ang anak ko, sasampalin kita ulit. Totoo ang sinasabi ko. Talagang walang ama ang anak mo. Dati, wala. Pero hindi ibig sabihin, wala sa hinaharap at ikinasal na ako. Oy? Ikaw? Ikinasal? Mahirap ka't maliit. Ang asawa mo? Mahirap na hamak lang din siguro yan, no? Bitawan mo. Bakit parang pamilyar ang pulseras na ito? Ning Xiao, saan galing ang pulseras na ito? Ibinigay ito sa akin ng asawa ko. Ibalik mo sa akin. Si Ning Xiao, saan galing ang pulseras na ito? Ito ay regalo sa akin, ng asawa ko. Ibalik mo sa akin. Ito ay malinaw na binili ni Jing Shu sa subasta. Ang pulseras na binili ng 100,000,000. Ito ay gawa ng isang disenyador na antas ng pambansang kayamanan. Isang tanda ng pag-ibig para sa kanyang asawa. Nangangahulugan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Isa lang ito sa buong mundo. Paano napunta sa kamay mo? Director Zhao, baka peke ang pulseras na ito? Imposible. Tingnan mo ang ningning ng mga brilyante nito. At ang galing ng pagputol. At ang personal na lagda ng maestro. Hindi magagawa ang isang peke. Ang murang asawa mo, saan galing ang pera? Paano niya mabibili para sa iyo? Ang pulseras na nagkakahalaga ng 100,000,000. At sinasabi mo pa ring hindi ninakaw? Huwag mong sabihing, si Boss Lu ang asawa mo, di ba? Sa katayuan at posisyon ni Boss Lu, paano siya magkakagusto? Isang pandak, na tulad mo, na may depekto sa gene. Wala akong depekto sa gene. Ito ay dahil sa kahirapan noong bata pa ako, dahil sa gutom. Kaya hindi lang pandak, kundi mahirap pa. Sabi nila, marumi ang kamay ng mahihirap. Tiyak na ninakaw niya ang pulseras na ito. Hindi lang pala maliit, mahirap pa pala. Sabi nila, ang mga mahihirap ay madalas magnakaw. Talagang ninakaw niya ang pulseras na ito. Alam ko na. Kahapon, nakita kita sa bahay ni Ginoong Lu. Ang pulseras na ito, hindi ba ninakaw noong panahong iyon? Hindi ako nagnakaw. Bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Hindi nagnakaw. Oy, Hulihin ang magnanakaw. Ning Xiao, Bitawan mo, paano ka nagnakaw? May konting ganda ka naman. Basta, sumama ka sa akin ng ilang beses. Tutulungan kita at magsasabi ng magandang salita. Anong magandang salita? Sabihin mo nga. Ginoong Lu, Ginoong Lu, ninakaw ni Ning Xiao ang pulseras ninyo. Nahuli namin siya sa akto. Sino ang nagsabing ninakaw niya? Ang pulseras na ito ay regalo ko sa kanya. Regalo ninyo? Bawal ba? Sinong nagsabing ninakaw niya? Ang pulseras na ito, ako ang nagbigay. Kayong nagbigay? Bawal ba? binigay iyon ni Boss Lu para maaliw si Lele. Tapos sabi mo, bigay raw ng asawa mo? Ang kapal ng mukha mo! Ang kumpanya, lugar ito para magtrabaho. Itigil nyo na ang mga kalokohan nyo. May asawa na ako.
Kapag may narinig pa akong chismis o anumang sabi-sabi, agad kayong tatanggalin. Sabi ko na nga ba, may masamang balak kay Boss Lou. Tama na yan. Mga walang kinalaman. Umalis na kayo. Boss Lu, nasira ng niyapakan ni Chen Shu ang pulseras ninyo. Cheng Xiu, Boss Lu, paumanhin po. Hindi ko sinasadya. bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. 31. Una, bayaran mo sa orihinal na presyo o kaya ire-report kita sa pulis. Wag! Wag po, Boss Lu! Hindi ko po kayang bayaran yon. O kukunin ko ang pulis. Wag! Wag po, G! Lu! Hindi ko kayang bayaran iyon. Ako lang ang nag-iisang anak sa pamilya namin. Lalo na, hindi ako pwedeng makulong. Ay, G! Lu! G! Lu! Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ning Xiao, pasensya na. Tulungan mo ako. Pakiusapan mo si G! Lu, pwede ba? Hindi ko tinatanggap ang paumanhin mo. Sa ngayon, maaari ka pang umalis ng maayos. Kung ipapasundo kita ng guwardiya sa industriyang ito, wala ka ng mukhang maiuuwi. G. Chen, pwede kang pumili ng installment. Hindi kami magpapatong ng interes. Kailangan mo lang magbayad ng 5,000 bawat buwan. Sa loob lang ng 1,667 taon, matatapos mo na ang pagbabayad. Makulong. Mas pipiliin kong makulong. Masakit ba? Okay lang ako. Dito sa kumpanya, Pinahiya ka. Bakit hindi na lang nating i-public ang relasyon natin? Para hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari. Pasensya na at napahamak ka. Bakit hindi na lang natin ipaalam sa lahat ang relasyon natin? Para hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari. mas makakaiwas tayo sa maraming problema kung patuloy tayong magtatago. Kung malalaman ng lahat ang totoo, paano kung si Joe Ruoyi ang naninira sa akin? Mahihirapan siya. Siya. Pagkatapos ng trabaho, sabay nating sunduin si Lele sa eskwelahan. Pag-isipan muna natin. Kailangan ko ng magtrabaho. Wag na. Baka may makakita. Hindi maganda. Tiyak na ito ay dahil hindi ko siya naprotektahan, kaya siya nagalit. Ang pagtatago ng ating pag-aasawa, gaano pa ito katatagal? Pasok. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Lumabas na ang resulta ng paternity test. Hayaan mo na. Ang resulta na ito, sa totoo lang, hindi naman gaanong importante. Nasira ang pulseras. Ipaghanda mo ako ng bagong regalo. Ibibigay ko ito sa kanya. Ang tanga nitong Chen Shu, hindi pa magawa ang simpleng bagay na ito. Director, huwag kang magalit sa ganoong klaseng tao. Sa ating kumpanya, yung may konting pangunawa, alam na. Ikaw na anak ng pamilyang Zhou. Hindi ka pumunta sa sarili mong kumpanya. Pumunta ka sa kumpanyang Lu. Hindi ba't para kay President Lu upang mapalapit ang loob? Ngayon, eto na. Narinig ko na ikakasal na si President Lu. Lahat ay hindi alam. Sino ang asawa ni President Lu? Ito, ang tamang pagkakataon. Gawin mo ang trabaho mo. Ang mga salitang ito, huwag mong sabihin sa labas. Naiintindihan ko? Naiintindihan ko. Ma'am, huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga sasabihin ng basta-basta. Sa harap ng ibang tao, tatawagin ko pa rin kayong direktor. Ma'am, huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasalita ng basta-basta. Sa harap ng ibang tao, direktor pa rin ang itatawag ko sa inyo. Oo nga pala, yung Ning Xiao kanina. Nakakairita talaga. Gusto mo bang? Ikaw na ang bahala. Gets ko, ako na ang bahala. Dahan-dahan. Ano ba to? Ang sikreto-sikreto mo. Tingnan mo na lang.
Nakatayo ka buong araw sa trabaho. Alam kong importante sa'yo ang iniisip ng iba. Pero para sa akin, ang kabutihan mo at tibay ng loob mo ang pinakamahalaga. Salamat. Pero mukhang mahal itong sapatos na to. Hindi ko pwedeng tanggapin. Kung komportable ang sapatos o hindi, ang paalang ang nakakaalam. Karapat-dapat kang magpakabuti sa sarili mo. Huwag kang tumanggi. Ano? Hindi mo ba gusto? Hindi. Gustong-gusto ko ito. Anong nangyari? Hindi mo ba gusto? Hindi. Gustong-gusto ko. Balita ko. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng press conference ang grupo. Pwede bang sumama ang aming departamento sa paglilinis? Siyempre, kailangan mong pumunta. Sa araw na iyon, ako ang magsasalita sa entablado. Sa wakas, makikita na niya ng maayos kung paano ako magtrabaho. Kasama si Director Joe? Si Joe Roy. Siya ang design director. Siyempre, kailangan niyang ipaliwanag ang konsepto ng disenyo. Bakit mo tinatanong iyon? Kaya pala siya masayang masaya. Dahil pala makakasabay niya sa entablado. Ang minamahal niya. Boss Lou, ang venue at exhibition hall ay ganap ng naayos. Nakarating na ba sina Ning Xiao at Lele? Kaninang umaga, ang ginang ay nasa venue para mag-ayos. Pero ayon sa supervisor ng cleaning department, bigla na lang nawala ang ginang pagkatapos ng tanghalian. Hindi siya makontak. Hello? Jingshu, nasaan ka? May nangyari. Nalason si Suna. Malubha ang kalagayan niya. Nandito rin si Ning Xiao. Hello? Jingshu, nasaan ka na? May nangyari. Nalason si Suna. Malubha ang lagay niya. Nandito rin si Ning Xiao. Anong nangyari? Kanina lang, kalahating oras, okay pa si Suna. Okay pa siya. Uminom lang siya ng kalahating bote ng tubig sa lounge. Tapos bigla na lang sumakit ng matindi ang tiyan niya. Sabi niya, may problema sa tubig. Siya yon. Siya lang ang pumasok sa opisina ko. Siguradong ginawa niya to para maghiganti sa nangyari noon. Para maghiganti sa akin. Naglagay siya ng kung ano sa tubig ko. Para hindi ako makapunta sa launch event. Napakasama niya. Hindi ako. Naglinis lang ako ng normal. Hindi ko ginalaw ang tubig niya. Ning Xiao, ganito na ang lagay ni Suna. Maglalaro ba siya sa kalagayan ng katawan niya? Magbibiro ba siya? Hindi ito maliit na bagay. Paano kung totoong nalason siya? Nasaan ang doktor? Nasa daan na ang medical team. Mga 10 minuto pa bago sila makarating. Boss Lou, ire-report ko ito sa pulis. Sinadyang pananakit ito. Gusto nila akong sirain. Gusto nilang sirain ang design department natin. Gusto nilang sirain ang launch event natin. Suna, huwag kang magpanik. Ang kalusugan mo ang mahalaga. Yingshu, Sinira niya ang departamento ng disenyo natin. Sinira niya ang event natin. Suna, huwag kang magpanik. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo. Yingshu, ano na ang gagawin natin? Hintayin muna nating dumating ang doktor. Alamin muna natin kung ano ang nasa tubig bago tayo magreklamo sa pulis. Baka kasi lalong lumala ang sitwasyon. Mas masama ang epekto sa event. Hindi pwede. Pinigilan niya akong pumunta sa event. Dapat siyang magbayad. May isang paraan para mapatunayan ang aking kalinisan. Hoy, Ning Xiao, huwag kang magpadalos-dalos. Doktor, tawagin ang doktor. Si Pu! Wag na. Ayos lang ako. Baka kasi itong tubig. Konti lang ang inilagay na dosis. O kaya naman ay uminom na siya ng antidote. Nawawalan ka ng followers. Suna, Hindi ako. Si Director Joe. Suna, para lang makaiwas sa presentasyon, nagsinungaling ka pa tungkol sa katrabaho. Yingshu, kasalanan ko sa pamamahala. Hindi ko inakalang ganito siya katapang. Para makaiwas sa iyong presentasyon ay pinagbintangan mo ang kasamahan. Yingshu, ako ang may kasalanan sa pamamahala. Hindi ko inaasahang ganun siya katapang. dalhin agad si Suna sa departamento ng HR para mag-resign. Ipagbigay alam sa seguridad. Bantayan siyang mag-empake at umalis. Bago matapos ang event. Ayaw kong may mangyaring anumang aksidente. Opo, si Lou. Sir Lou, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon.
Hindi na ako uulit. Sir Lou, anda na. Ayos na. Pumunta ka muna sa logistics area ng venue para tumulong. Pag-usapan natin mamaya. Si. Ang Lou Group ay nakarating sa kasalukuyan hindi dahil sa isa o dalawang henyo, kundi sa bawat empleyadong tulad ng turnilyo sa kanyang trabaho. Sa hinaharap, ang pagsasanay ng talento ng Lou Group ay mas magiging nakatuon sa tao. Kasabay nito, ang grupo ay magpapabuti rin ng mga schedule ng trabaho at dagdagan ang oras ng pahinga ng mga empleyado. Ang pamilya, ang pinakamahalaga. Ngayon mangyaring lumipat sa exhibition hall upang bisitahin ang mga bagong produkto ng Lou Group para sa quarter na ito, na may mga bagong disenyo sa iba't ibang larangan at mga inobasyong teknikal. Ngayon, maaari po bang lumipat tayo sa exhibition hall upang makita ang mga bagong disenyo ng Lushi sa iba't ibang larangan para sa quarter na ito at mga bagong teknolohiya. May salusalo mamayang gabi sa hotel. Papuntahin ko ang driver mamaya para sunduin ka. Si. Ako ito. Boss Lou. Bakit hindi ka pa umuuwi? Hinihintay kita. Boss Lou pa rin ang tawag mo? Lu Jingshu. Tawagin mong asawa. Asawa. Uminom ka ng alak? Konti lang. Tara na, Mrs. Lou. Sina? Mrs. Lou. Gaano ba kalakas ang ininom mo kagabi? Dahan lang. Hindi pa ako nalalasing kailanman. Paano ako malalasing? Hindi ba sinabi mo na hindi ka pa umiinom ng alak kailanman? Oh, kaya gusto kong uminom pa ng ilang baso. Siya. Hindi ka lasing. Ang tigas naman. Ang tigas naman. Ning Xiao, alam mo ba ang ginagawa mo? Magpakabait ka mag-isa. Si, alam ko na. Alis na. Isang janitor? Nangahas pang agawin ng lalaki ko? Joe Ruoyi, ginulo mo ang buhay ko. Tuwing maghahanap ako ng trabaho, kapag nag-background check sila, ako, Tulungan mo ako sa isa pang bagay. Kapag natapos mo ito, ang buong huli mong buhay, hindi mo na kailangang magtrabaho. anong bagay? Papanawin si Ning Xiao. Probinsyana lang siya. Dapat nasa bundok lang siya at mag-anak ng maayos. Pangangalakal ng tao yan. Krimen yan. Kapag nahuli, makukulong tayo. Krimen? Sino ang mag-iimbestiga? Isang janitor lang siya. Walang kamag-anak o kaibigan. Kapag nawala siya, ang kumpanya maghahain lang ng kaso. Krimen ito. Kapag nahuli ka, ikukulong ka. Krimen? Sino ang mag-iimbestiga?
Isang tagalinis lang siya, walang kamag-anak o kaibigan. Nawawala, magre-report lang ang kumpanya sa pulis. Pagkatapos ng ilang panahon, sino pa ang mag-aalala? Ito ang down payment. Kapag natapos na, ibibigay ko ang natitira. Sapat na yan para umalis ka at magsimula ulit. Mas mabuti na yan kaysa sa pagiging daga sa kalye na ikaw ngayon. Kailangan ko ng oras. Para humanap ng tao at para magplano. Mas mabilis, mas mabuti. Gets ko na. Ning Xiao, ikaw ang may gusto nito. Ning Xiao, salamat sa hirap. Ning Xiao, salamat sa pagod mo. Sa totoo lang, mabuti kang tao. Noon, nagkakamali ako sa'yo. Kasalanan ni Suna na nagsalita ng walang basihan noon. Ngayon, pag-iisipan ko, ang sinasabi ng taong katulad niya. Paano mo paniniwalaan? Lahat ay nakalipas na. Anong nangyari sa'yo? Masakit ba ang tiyan mo? Wala. Siguro kaninang umaga, kumain ako ng maraming almusal. Medyo nasusuka. Magpahinga ka muna? Ako na ang maglilinis ng opisina. Salamat. Huwag mo akong patagalin. Noong huling regla ko, kailan iyon? Kailan ang huling regla mo? Kailan yon? Dalawang buwan na ang nakalipas. Baka, Bakit parang kakaiba ang galaw ng munting to? buntis ako. Pero, si Zhou Ruoyi ang gusto ni Lu Jingshu. Baka isipin niya, na ginagamit ko ang bata para maikulong siya. Di ka tumitingin sa dinadaanan mo. Boss Lu, nakabalik ka na pala. Lakad ng hindi tumitingin sa daan. Sir Lu, nakabalik ka na. Ano ang itinatago mo sa kamay? Wala lang. Mahal, may problema ba? Hindi mo ba masasabi sa akin? Sir Luke, may emergency sa overseas project. Kailangan ng video meeting kaagad. Pag-uusapan natin pag-uwi. Hintayin mo ako. Si, I-report sa pulis. Gawin ang lahat ng legal na proseso. Gusto kong habang buhay sa kulungan si Suna. Jingshu, ano ba talaga ang nangyari? Paano nag-grab niya si Xiao Xiao? Tapos na yan, hindi na mauulit. Ay nako, anak ko, paano ka naging asawa? Buntis si Xiao Xiao. Kung may mangyari sa kanya, kung pakiramdam mo'y pabigat ito, o ayaw mo sa batang ito, pwede kong ipalaglag. Gusto ko. Ano ang sinabi mo? Ang sinasabi ko, gusto ko ang batang ito. Ikaw at si Lele, pati ang sanggol sa tiyan mo, gusto ko kayong lahat. Mag-asawa tayo. Ikaw at si Lele, pati na ang sanggol sa tiyan mo, gusto ko kayong lahat. Mag-asawa tayo. Wala namang dahilan para hindi tanggapin ang bata. Ning Xiao, magpahinga ka lang ng maayos. At ipanganak mo ang ating anak. Si Zhou Ruoyi. Ano ang gagawin? Zhou Ruoyi. Ano ang kinalaman niya?
Hindi ba't gusto mo siya? Dahil hindi pumayag si nanay. Kaya mo ako pinakasalan. Ano ba yung iniisip mo? Palagi ka na lang nag-aalala ng walang dahilan? Kailan ko ba sinabi na gusto ko si Zhou Ruoyi? Pero, hindi ba kayo magkasintahan mula pagkabata? Yan ang sabi-sabi ng lahat sa kumpanya. At saka ang bait-bait mo pa sa kanya. Matagal nang magkaibigan ng aming mga pamilya. Iniutos ng tatay niya na alagaan ko siya, yun lang. Totoo? Ning Xiaokung, ayaw kong gawin ang isang bagay. Walang makakapilit sa akin. Kaya sa tingin ko, noong unang beses kitang makita, ako sa'yo, may magandang impresyon na ako. Sina. Pupunta muna ako sa banyo. Hoy, ingat. Okay lang ako. Pasensya na. Nagulo ko ang mga dokumento mo. Hoy, hindi na kailangan. Ano ito? Pinagawa ko kay Assistant Liu dati. Hindi ko pa nabubuksan. Ikaw at si Lele ay mahal ko na at pamilya ko na. Hindi na mahalaga ang resulta nito. Mahalaga. Napakahalaga nito. Anak mo, Lala. Anak natin siya. Totoo? Kung ganon, ikaw pala yung tao nung 6 na taon na ang nakalilipas. Mhm. Ang ganda. Pero hindi tugma ang panahon. 4 na taong gulang si Lele, pero 6 na taon na ang nakalilipas ng tayo ay Mag-isa lang ako. Mahirap magparehistro ng bata ng mag-isa, kaya medyo naantala. Binawasan ng 1 taon. Ang tunay na edad ni Lele ay 5 taon. pasensya na. Mag-isa lang, napakarami mong pinagdaanan. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Salamat dahil naalala mo pa ako. At hinanap mo pa ako. At binigyan mo ng pamilya si Lele. Bukas, sasabihin natin ang magandang balitang ito kay nanay at kay Lele. Pero si Lele, matatanggap kaya niyang ikaw ang tunay niyang ama? At saka, magkakaroon na siya agad ng kapatid na lalaki. O babae? Mabait na bata si Lele. Tiyak na matutuwa siya para sa atin. Walang kwenta. Simula sa susunod na linggo, ang grupo ay magsisimula ng 1 buwang linggo ng kulturang paglilinis para sa lahat. Bawat departamento bawat linggo ay maglalaan ng kalahating araw upang makilahok sa paglilinis ng mga pampublikong lugar sa palapag na ito para sa pangunahing pag-aayos. Ang departamento ng paglilinis ang magtatakda ng schedule ng pagtuturno. Sir Lu, kami ay isang multinasyonal na kumpanya. Ang aming mga empleyado ay mga elite sa industriya. Ang pagpapagawa sa mga empleyado na itigil ang kanilang trabaho para magwalis at magpunas ng mga mesa, hindi ba ito medyo napakabaligtad? Kapag kumalat ito, magiging katatawanan tayo sa industriya. Ang mga elite ay dapat lalong maunawaan na kung hindi maglinis ng bahay, paano maglinis ng mundo. Praktikal, matipid, at pahalagahan ang mga bunga ng paggawa. Ito ay hindi katatawanan. Ito ang magiging pundasyon ng kulturang korporasyon ng Lu Group. Ang desisyong ito, tapos na. Miss Ning, ang iyong tanghalian. Assistant Liu, kailan naging ganoon kataas ang pamantayan ng pagkain para sa mga tagalinis na naging 7 star na? Talagang pantay-pantay ang trato ng kumpanya, ha? Ngayon ay may upgrade sa benepisyo. Random na karanasan. Si Miss Ning ay napili lamang ng random. Kung interesado si Director Joe, bukas ay maaaring mag-apply para subukan. Miss Ning, kung gayon, mag-enjoy sa iyong pagkain.
Sir Lu, ang iyong random na benepisyo ay napakamahal. Ang Mrs. Lu ay karapat-dapat sa pinakamabuti. Ubusin ang lahat. Susuriin mamayang gabi. Ito ang inutos ni President Wang para ibigay sa mga partner natin sa ibang bansa. Magandang simbolo ito ng kayamanan at kasaganaan. Kailangan nang i-deliver sa susunod na linggo. Ngayon, ganito na ang itsura. Anong nangyari? Kaninang hapon, si Ning Xiao lang ang pumasok sa VIP Room 3 para maglinis ng malalim. Ning Xiao, alam kong may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, pero hindi mo naman pwedeng pagbuntunan ng galit ang mamahaling gamit ng kumpanya, di ba? Hindi ko ginawa yon. Naglinis lang naman ako ng maayos. At saka, yung kahon na to, nasa pinakatuktok. Hindi ko maabot. Hindi ko maabot. Hindi ka ba nag-isip na gumamit ng upuan? At saka, ayon sa record ng admin, yung card mo lang ang nag-access sa kwartong ito. Kung hindi ikaw, di nagpakamatay na lang ba tong jade sculpture? Naghulog sa sarili at nabasag? President Lu, ganong gapo ang Gatches log? Talagang hindi ko ginalaw yon. Pagkatapos kong maglinis, umalis na ako. Bago ako umalis, buo pa yon. Ning Xiao, hanggat hindi pa naaayos ang investigasyon, suspended muna ang trabaho mo. Hindi ka rin naniniwala sa akin? Proseso lang ito. Assistant Liu, samahan mo palabas si Ning Xiao. Gago ka, Lu Jingshu. Tinulungan mo pa yung iba na pagbintangan ako. Sinungaling. Sabi mo, ipagtatanggol mo ako. Ang lakas ng loob mo ah. Wala kang pakialam. Sakay ka. Ayoko. Sigurado ka? Dito mo gusto makipag-away sa akin? Hindi ka natatakot na may makakita? Alam kong may problema sa nangyari sa jade sculpture. Alam mo? Bakit? Kung hindi kita isa-suspend, paano tayo makakapagpabaya sa tunay na may sala? May mga ebidensya na ko. Ibig sabihin, maibabalik na ang dignidad ko? Oo, pero kailangan ng konting panahon para sa proseso. Kaya nga sinuspinde muna kita. Isipin mo, pwedeng kayang linisin ang pangalan mo ngayon at makapagpatuloy ka sa trabaho. Pero kung ganon, mas gagamitan ka ng mas masamang paraan ng mga gustong magpasama sa'yo. Buntis ka ngayon. Ayokong magsugal. Pero nasa iyo ang desisyon. Kung gusto mong magpatuloy sa trabaho, ilalaban ko ang buong kakayahan ko para protektahan ka. Pero kung gusto mong magpahinga muna sa bahay para mapanatag ako, bibilisan ko rin ang paghahanap sa tunay na may kasalanan. Bibigyan kita ng kumpletong paliwanag. Jingshu, Okay lang, hindi ka na niya makikita. buksan mo yung bintana. May dala akong pampalakas para kay Auntie Lu. Nakalimutan ko sa opisina mo. Dalhin mo na lang pa uwi. Halika, umupo ka. Buksan mo yung pinto. Buksan mo yung bintana. Yingshu, buksan mo yung pinto. Yingshu, pakibati mo si Auntie Lu para sa akin ah. Sige, wala nang ibang usapan. Aalis na ko. Hoy, Yingshu, ingat ka sa pag-alis ha? Bye. Kinabahan ako. Muntik na akong mahuli ni Joe Ruoyi. Buti na lang, maliit ka. Madaling itago. Sinabi mong maliit ako, Pinupuri kita. pero parang hindi magandang dating. So, napag-isipan mo na? Uuwi na ko para magpahinga. Ikaw, bilisan mo ang investigasyon. Huwag kang mag-alala. Pangako. Jingshu, anong ginagawa mo riso? Para asikasuhin yung tungkol sa jade carving noong nakaraan. Ning Xiao, hindi ba't natanggal na siya? Huwag kang magmadali. Ipapakilala ko sa inyo ang isang tao. Magandang araw po, Director Joe. Ning Xiao, paano ka nakatapang na pumunta rito sa kumpanya? Pinabalik ako ni President Lu. Sabi niya,
Yung nangyari sa jade carving, ibabalik daw ang aking dignidad. Kung hindi mo sinira yung jade carving, paano masasabing natigil ang kolaborasyon? Ang aming Lu Group, hindi ka man lang pinagbayad ng pinsala. Iyon na ang pinakamalaking konsiderasyon sa'yo. Hindi natigil ang kolaborasyon. Ano? Ang proyekto ni President Wang ay matagumpay na napirmahan. Nakita ni Ms. Ning si President Wang at ipinaliwanag sa kanya ang buong pangyayari. Patungkol din sa pagtrato ng kumpanya sa problema. Naintindihan nila. At lubos na pinuri ang transparency ng kumpanya sa paglutas ng internal na issue. Swertihan lang yon. Sining Xiao ang unang nagkamali. Dapat talaga siyang mananagot. May isang taong nagplantang kaso sa kanya. Kung lalabas siya at magsasabi ng totoo, maaari ko pa siyang patawarin. Walang aamin, no? Kung ganito ang sitwasyon, hindi na ako magpapakita ng konsiderasyon. Sa panahon ng pinsala, ang lahat ng CCTV sa lugar na iyon ay pansamantalang pinatay gamit ang isang high-level access card. Ang may-ari ng access card na ito ay Joe Roy, Director Joe. Ninakaw ang card ko. May record ang admin department. Ayon sa fingerprint analysis sa mga piraso ng jade carving, bukod sa mga taong direktang humawak nito, tanging si Miss Joe ang may fingerprint, wala kay Ning Xiao. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, may suot siyang guwantes. Huwag kang magpanik. Sa palagay ko, may ilang bagay, Director Zoe, na dapat mong ipaliwanag ng maayos. Ayon sa pinakabagong pahayag ni Suna na nakuha ng pulisya, inamin niya na si Joe Ruoyi, Miss Joe, ang nag-utos sa kanya na kidnapin si Ning Xiao. At ipagbili sa malalayong lugar. Ikaw pala. Paninirang puri, si Suna. Nahuli si Suna, kaya gusto niya akong isama sa gulo. Jingshu! Jingshu! Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Nakakuha ang pulisya sa tinitirhan ni Suna ng malaking halaga ng pera at sa kahon kung saan nakalagay ang pera, may fingerprint mo. Patunay din ang communication records mo at ni Suna. May sasabihin ka pa ba? Jingshu? Jingshu! Nagkamali ako! Sana'y tingnan mo ang relasyon ng ating dalawang pamilya at patawarin mo ako ngayon. Hindi na ako uulit. Dahil sa respeto kay Uncle Joe, hindi isa da. Ngunit ang Lu Group ay patuloy na mag-iingat ng karapatang habulin ka sa legal na paraan. Ngayon, lumayas ka. Ning Xiao ay napagbintangan. Mula ngayon, ibabalik ang kanyang reputasyon tapos na ang pagpupulong. Nakakagulat. Pagkatapos kong mag-isip, sa ngayon, huwag muna akong babalik sa kumpanya. Anong problema? Ngayon, wala nang mga api sa'yo. May dinadalang anak ako. Hindi ako pwedeng ma-stress. Gusto kong maipanganak muna, nang ligtas, at maayos ang aking anak. Tungkol naman sa trabaho, ang alam ko lang dati, ay maglinis. Wala akong maitutulong. Sinong nagsabi? Masalan ka. At matiyaga. Mabilis ka ring matuto. Kung gusto mo, sa panahong ito, pwedeng-pwede kang magbasa ng libro sa bahay at mag-aral ng mga bagong bagay. Kapag naipanganak na ang baby at nakabawi ka na, pwedeng-pwede kang bumalik anumang oras. Pagdating ng panahon, anong posisyon ang gusto mo? Susuportahan kita. Talaga? Pwede ba akong mag-aral? Siyempre naman, ang ating Mrs. Lu sa hinaharap ay pwedeng maging isang malakas na babaeng propesyonal. Pagsisikapan ko. Ikaw na naman? Para bang sarili mong bahay ito, di ba? Wala ang may-ari. Umuwi ka na. Huwag kang kikilos. Lumabas ka! Lumabas ka! Huwag mo akong hilahin. Ikaw ang dapat umalis. Babae ka. Wala ang pamilyang ito. Nakatira ka na rito sa bahay, di ba? Huwag kang magsinungaling. Ako ang asawa ni Lu Jingshu. Sinasabi mo lang yan. Nasaan ang marriage certificate? Kung wala kang maipakita, ibig sabihin nagsisinungaling ka. Bitawan mo ako. Kukunin ko. Natakas ka, di ba? Walang pag-asa. Umalis ka. Ano na naman ang pakay mo rito? Jingshu, nandito ako para humingi ng tawad. Nakita ko lang siyang kakaibang kilos. Umuuwi lang si Ning Xiao sa sarili niyang bahay. Bakit siya magiging kakaiba? Sarili niyang bahay? Paano nangyari yon? Malinaw na ba sa'yo? Si Ning Xiao, ang aking asawa,
Siya lang ang babaeng may-ari sa pamilyang Lu. Imposible. Ikaw, paano mo mapapakasalan ang isang tagalinis? Wala kang pakialam. Umalis ka na. Kung patuloy mo siyang guguluhin, hindi ako mag-aatubili na kausapin si Chairman Joe. Yingshu, ilang taon na kitang kilala? Samantalang ilang buwan pa lang siya ang nakilala mo. Umalis ka? Sao, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bukas, ipapahayag ko muna ang relasyon natin. Tingnan ko kung sinong maglalakas loob na mang-api sa asawa ko. Lu Jingshu. Salamat. Binigyan mo kami ni Lele ng isang tahanan. Tawagin mo akong asawa. Asawa. Asawa, nawawala si Lele. Ano? Sir Liu, kunin ang lahat ng footage ng CCTV. Si. Huwag kang magpanik. Nang kayo'y umalis kanina, may napansin ba kayong kakaiba? Parang na-late yung sundo sa amin. Pero may kotse nang naghihintay sa labas. May nagplano nito. Sino? Sino ang gagawa nito sa isang bata? Boss Lu, clone plate number ang sasakyan. Hindi kilala ang driver. Hindi siya taga rito. Dinala palabas ng syudad si Young Master Lele. Lumabas ng syudad? I-check ang flow ng pera. Ang lakas ng loob niyang gawin ito. Tiyak na binayaran siya para gawin ito. May nakita ako. Kaninang madaling araw, may malaking deposit sa account ng driver. Galing ito sa personal na account ni Zoru Oy. Siya na naman. Noong nakaraan, nahiya siya ng sobra. Nababaliw na siya. Sir Liu, i-trace mo kung saan siya posibleng naroroon. Tinitingnan ko na. May vacation house si Joe Ruoyi sa suburb. May recent na record ng kuryente at tubig. Tara na, Sasama ako. sumunod ka ng mabuti sa akin. Yingshu, nahanap mo pa rin ako. Nasaan si Lele? Huwag kang magmadali. Usap muna tayo. Ano ba ang kulang sa akin kumpara kay Ning Xiao? Wala akong oras para mag-aksaya ng salita sa iyo. Ibalik mo ang anak ko, ngayon din. Ang anak mo? Isang batang lansangan lang yan. Habang nariyan siya at si Ning Xiao, hindi mo ako makikita. Joe Ruoyi, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Simp, pirmahan mo itong divorce agreement. Kung hindi, may kuryente na. Sa ilang kwarto ng bahay na ito, bibilang ako ng 3. Kung hindi ka papayag, handaan mong ilibing ang anak mo. Pipirmahan ko. Huwag. Huwag mong saktan si Lele. Pipirmahan ko. Pirmahan mo. Yingshu, sa tingin ko hindi pa rin siya masyadong nagmamahal sa'yo. Mahalaga lang na may nararamdaman ako para sa kanya. Sapat na yon. Tumigil ka! Anong gagawin mo? Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka magiging baliw. Bitawan mo. Malapit na dumating ang mga pulis. Ano naman? Ang hindi ko makuha, hindi rin ninyo makukuha. Anong nangyari? Natalo. Talagang natalo. Dalhin ipasa sa mga pulis. Si. Yingshu, paano mo naisip ang mga ito? Simula nang magwala siya sa opisina, hindi ko lang inakala na magiging ganito siyang radikal. Wala na, lumipas na ang lahat. Ikaw pala. Momo. Ganito lang sa isang lalaking hindi ko kilala. Kakilala lang ng wala pang isang oras nagpakasal ako. May mahalagang bagay akong dapat asikasuhin. Walang limitasyon ang card na ito. Ang password ay 888888. Gamitin mo lang. 2 taon na ang nakalipas. Pumayag kang magpakasal sa isang estranghero dahil sa pagiging mabuting anak. Ang lahat ng pagiging seryoso mo sa akin
at pagiging emosyonal ay dahil lang ako ay asawa mo sa ngalan lamang. Hindi dahil ako ay Lu Jingshu. Hindi ganito. Inaamin ko, noong una malaking bahagi ay dahil gusto kong mapanatag ang nanay. Pero alam ko, pagkatapos kong malaman na ikaw ang napangasawa ko, napahanga ako sa talento mo. Natutuwa ako sa pagtatanggol mo. Napapabilis ang tibok ng puso ko sa bigla mong paglapit. Lu Yingshu, ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Totoo ba ang sinasabi mo? Mahal mo rin ako. Magloloko ba ako sa'yo? Kasama ko. Hindi para mapanatag ang nanay. Hindi rin para bayaran ang utang na loob. Dahil mahal kita. Mumo, 2 taon na ang nakalipas. Ang pag-aasawa nating nagsimula sa isang responsibilidad at pangako. Ang 50. Pero ngayon, gusto kong para sa atin. Magbagong simula. Ang singsing na ito, hindi kapalit ng wedding ring, pero isang huling tanong. Miss Lin mo, pwede mong iwanan ang lahat ng dating utang na loob at kasunduan. Sa ngalan ng pag-ibig tanggapin ang Lu Jingshu. Bilang asawa mo? Kasama ko. Harapin ang bawat araw ng kinabukasan. Pumayag ako. Nakalimutan natin na napakamamahal natin noon. Na ang mga nawalang panahon, hindi kailanman nawala. Hindi na makakalimutan sa hinaharap. Hindi na talaga.